Dito tayo. Tamang-tama. Kabilugan ng buwan. Maganda ang tanawin. Handa na ba kayo sa bago kong kwento? Pakinggan ninyo ito. Ang mga taga-nayon sa paligid ng maalamat na bundok sa Laguna ay maraming kwento tungkol kay Maria Makiling at kanyang kagandahan, kabutihan, pagiging mapagbigay, at kanyang mga bigong pag-ibig. Ang mga alamat ni Maria Makiling ay palaging napag-uusapan na walang sino man na pumapanig sa bundok Makiling ang hindi nakakarinig ng kwento tungkol sa alamat. May isang kwento tungkol sa isang adbenturosong mamumundok na pumanik sa kagubatan ng bundok Makiling. Ayon sa kwento, naligaw ang adbenturoso at nagpaikot-ikot sa bundok ng kung ilang araw na hindi makita ang daan papauwi. Hanggang maalaala niya ang payo ng isang matanda na nagsasabing baliktadin ang suot na damit kapag naligaw sa kabundukan. Sinasabing kapag binaligtad ang suot na damit, ipinakikita ng nagbaliktad ng damit na wala siyang ninakaw na anuman sa kagubatan. Sa kwento ng mga matatanda sa nayon, kapag mahal na araw, tuwing Biyernes Santo at bilog ang buwan, makikita si Maria Makiling sa talampas ng bundok na nagbibilad sa sinag ng buwan at nagpapatuyo ng kanyang mahabang buhok sa simoy ng hangin ng kagubatan habang tumutugtog ng alpa. Ang isang kwentong ito ay pambihira. Hango ito sa bahagi ng alamat ni Maria Makiling na isinulat ni Dr. Jose Rizal. Istorya ito tungkol sa isang mangangaso. Sa kwento ni Rizal, meron daw isang mangangaso na sumusunod sa isang malaking baboy damo. Sa tagal-tagal na niyang nangangaso, noon lamang siya nakakita ng ganoong kalaking baboy damo. Marugtog niya itong sinundan. Hanggang ito ay sumuot sa kahuyan na sinagasa ang makapal na kasungalan. Sunod pa rin ang mga aso hanggang sa pagpasok ng baboy sa matinik na kawayanan. Hindi iniinda ng mga aso ang mga tinik ng kawayan sa pagnanasang mahuli niya ang baboy damo. Hindi na malayan ng mga aso na nagdurugo na ang kanyang mga paa sa galos na lika ng matatalas na tinik. Hanggang makarating sila sa isang libis na kung saan ay merong isang bahay kubo na napapaligiran ng mabulaklak na halamanan. Sinagasaan ng baboy ang mga mabulaklak na halaman at lumabas ang isang napakagandang diwata. Sabi ng diwata, akin ang baboy na yan. Kaya laking pagkakasala ang ginawa mo sa akin. Ganun pa man, mukha kang pagod na pagod at sugatan ng iyong mga paa. Tumuloy ka muna at magpahinga. At nang magamot tuloy ang iyong mga paa. Natulala ang mga aso. Hindi niya mapaniwalaan ang mga nangyayari. Sumunod na lamang siya ng sumunod sa anumang sabihin ng diwata. Pagkatapos siyang silbihan ng diwata ng pagkain at inumin, pinauwi na siya ng diwata na may biling wag nang pakialaman ang kanyang mga alaga at wag na siyang abalahin muli. Umuwi ang mga asong tulala. Ilang araw ding nakatitig siya sa kawalan at hindi makapagsalita. Subalit, nasa kanya pa ang panyong ibinenda ng diwata sa kanyang sugatang mga paa. Ang dalawang panyo na may burdang mga titik na doble M. Nangangahulugan, Maria Makiling.